Sa haba na ho ng tinakbo, I think mga 3 linggo na ho tayo nag-uusap dito po sa Cabral Files na ito. Hanggang sa araw na ito, yung kabuuan po ng Excel files, hindi pa rin ho natin nakikita. Matapos ang kabi-kabilang aligasyon laban sa mga opisyal ng pamahalaan na dawit umano sa tinaguriang Cabral Files, manghihingi na raw ng kopya nito si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Paliwanag niya, maaaring i-compel ng Kongreso ang DPWH na magbigay ng kopya ng naturang mga dokumento. Well, ngayon sasabihin ko na we will request it from the DPWH. Kasi I mean, if they were able to give it to the Ombudsman, I don't think there is any reason for them to not give it to the House Infrastructure Committee and to the House Public Accounts Committee. So we will ask for copies of it next week. Matatandaang sa mga miyembro ng Kamara, si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang unang naglabas ng sarili nitong kopya ng pinaniniwalaan niyang Cabral Files. Sa isang Facebook post na inilabas ni Leviste, sinabi niyang nagkaroon umano ng 150 million peso budget insertion sa 2025 DPWH budget ang party list na kinabibilangan ni Ridon. Ang aim ba nito is to counter yung kopya ng DPWH sa hawak ni Kong Leviste? Hindi naman. We just want to get it as part of our files. No? Kasi even if the House Infrastructure Committee is currently suspended, meron naman hong mga ginagawa po ang committee po na ito sa pagko-coordinate po sa iba't ibang mga opisina. Kumpiyansa rin si Ridon sa mga nakuhang devices ng Ombudsman na pagmamay-ari ng dating USEC. Ang expectation natin, ang talaga po may hawak ng most authentic files. Ibig sabihin yung hindi ginalaw, hindi kinopya, talagang nandoon sa mga laptop at computer, ay yung pong ombudsman mismo. So, I think even on yung probative or evidentiary value po niya, yung pong hawak na ombudsman, yung dapat ho nating tanganan na pinakatotoo. Sa imbestigasyon sa naturang mga dokumento, sigurado si Ridon na makakasama at maipapatawag sa mga sesyon ang mga staff ni Cabral. Sila raw kasi ang tumulong sa dating USEC na mag-encode ng lahat ng laman ng Cabral Files. Dagdag pa rito, sila rin daw ang makapagsasabi ng mga individual na nakakuha ng kopya nito. Matatandaang may ilang nagpakilalang staff ni Cabral na nagsabing sapilitang kinuha ni Congressman Leviste ang inilabas nitong mga dokumento. Kaya tinitignan pa rin daw ni Ridon ang posibleng paghahain ng isang ethics complaint laban sa mambabatas. Well, I think yung magiging batayan po ng ethics complaint kay Congressman Leviste ay mas doon sa una, yung insidente nga po sa DPWH Central Office, kung totoo nga bang nagkaroon ng unauthorized na pagkuha nito pong mga dokumentong ito. Sa pagpapatuloy ng investigasyon sa mga maanumalyang infrastructure projects ng pamahalaan, umaasa si Ridon na hindi mabubuwag ang Independent Commission for Infrastructure sa kabila ng pagkalagas ng mga miyembro nito.